Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kaban Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin yung September 1 to September 15. Meron tayong 11 portal this September. Ayos yung mga electric fan ko. Parang tingin ko na nawawala yung voice ko. O diba? Ayos po si ate talaga. Meron tayong September, ngayon, September 1. September 1, spiritual discipline upgrade. Ito yung mga, magkakaroon ka ng mga realization, about dun sa mga inavoid mo in the past, mga inignore mo in the past, ganyan. Magkakaroon ka ng thinking about dun. Halimbawa, ay, sana pala nag-ipon ako, sana pala ginawa ko to, sana pala ganun, may mga ganun sitwasyon. And, syempre, second portal is the Mercury enter into Virgo. Magkakaroon sa inyo na mga clarity, may mga mag-iisip na kayo about sa inyong future. Tatanungin mo na yung sarili mo na bakit ko to ginawa, para ano, ba't ko gagawin to, para saan, may mga ganun sitwasyon. No? Ang ganda o butterfly. At syempre, meron tayong September 6, Uranus retrograde. Ito yung mga breakthrough, no? Blessing sa taas. Maaaring makaka-receive ka noon, mag-trust ka sa intuition mo, maaaring ibibigay niya sa iyo yung the way, no? O yung the light ng sitwasyon para makapag-upgrade ka or magkaroon ng mga clarity sa mga bagay-bagay mo into your life o kung saan aspeto ng buhay mo yan, no? And then, syempre, meron tayong full moon sa September 7. Tinatawag to na coin or harvest muna, no? Pero, dahil sa color niya, na mas more siyang tinatawag ng iba with the blood moon. Yun. Dahil yun sa lunar eclipse. Kaya siya tinatawag na blood moon. Kaya rin siya, kasi mapula siya, no? Siyempre, dalawa ang magiging klase ng sitwasyon mo dito sa time na to, no? O, actually, by September pwedeng magka-chaos ka or pwedeng hindi. Kasi why? Meron tayong bulol ako anahan yun na, lunar eclipse, tsaka meron tayong solar eclipse. Kaya, it depends yun, no? Kung magkakaroon ka ng chaos or hindi. Pero, siyempre, mas maganda na umiwas ka sa mga nakaka-trigger sa'yo. Yan. Umiwas ka na lang doon. Kasi, tatandaan nyo palagi ko sinasabi, diba? If the emotions is high, intelligence is low. The more na magkakaroon ka ng high emotions sa isang sitwasyon o sa isang tao, is magiging yun, kalalabasan yun ng chaos. Kaya, yung mga nakakapagpapatrigger sa'yo, iiwasan mo na lang. Pero, hindi naman sinasabi na, kasi may mga chaos na hindi mo may iwasan. Ibig sabihin, may mga chaos na kailangang harapin. Kasi isa yun sa baka pagbibigay sa'yo ng enlightenment or to wake up dun sa sitwasyon na yun. Kaya mangyayari yun. Pero, ang gagawin mo pa rin talaga is you need to be patient sa mga panahon na ito, this month, no? Maging patient ka, habaan mo yung sarili mong pakalmahin mo yung sarili mo. And then, if ever naman na you want to relax talaga, pwede kang pumunta sa tabi ng dagat, pag-relax ka, o kaya naman ilog or dagat yan, or somewhere na pwede ka makapag-relax, or kaya naman sa pagtuwing maliligo ka is maglagay ka ng sea salt, hindi po iodized, sea salt, no? Ayun ang ilalagay mo para matanggal din yung mga negativity na meron sa katawan mo. September 9, tinatawag ito na 9-9, ano? When it comes to astrology kasi, is a moon in Aries. Pero sa numerology, bulolak ate, ito is the biggest number. Very powerful ito when it comes to mga new lessons in life. Yan, magkakaroon ka na, you may get makaka-receive ka ng mga new lessons sa buhay. Kasi nga, in the past, nagkaroon ng mga clarity, then, hindi ko na ulitin, yun, magkakaroon ka ng mga new lessons in life, and then magkakaroon or may mga tao or magkakaroon mga collaboration, partnership. Siyempre, ito rin yung time na need din ng pagkakaisa or harmony. And mag-build up ka in a same page person na pareho kayo ng idea, pero kayo ng iniisip, ganyan, or you need to find someone, no?
Ito rin yung time for conclusion. Ibig sabihin for conclusion kasi is letting go something or cutting the cord. Alam mo naman, di ba, yung mga na-chaos, nakaka-trigger sa'yo. Any situation na you need to cut. Pwede yung na dati is tamad ka, you need to cutting the cord. Dati yung relasyon mo is hindi good, cutting the cord. No, para dumating o pumasok yung mga new blessings na ibibigay more ni universe sa'yo. Siyempre, 9 is a good investment din. Kung may mga ilo-launch kayo this September, September 9 is the best launching. Halimbawa, mag-extend ka ng business mo, mag-open ka ng business mo, or something that you want to launch, or mag-umpisa ka ng YouTube channel, September, any situation, September 9 is a good day or good time to invest. And syempre, meron tayong moon in Gemini. This is also the integration of checkpoint. 14 and 15 ito ha. Ibig sabihin is, ito na yung mga magkakaroon ka ng reviewing sa mga past situation mo. Ganyan, magkakaroon ka ng reviewing about that. Or you need to review yung mga nangyari in the past and then review and refine. Ano ang sinasabi dito? Kaya, kapag nagawa mo yun is, mag-go ka na. Or you need to go na to your next chapter. Ito yung pag-step sa next chapter mo. Parang step to a new experience in life. Ganun ang sitwasyon na. 1 to 15 lang muna tayo next sa iba. A journey either physical or mental. Ito na nga yun. Sinabi na nga. Di ba? Ito yung journey mo. Medyo madami kang iniisip, magulo ang isip mo. Pero ang sinasabi ko sa iyo, you need to clarity yung sitwasyon na yun dahil sa portal, wag mo nang dalhin, no? Kasi dito yung bigat, diba? Wag mo nang dalhin dun sa bagong path na tatahakin mo, sa iyong path na tatahakin mo, it's time to clarity. Sabi ko nga, diba? Cutting the cord. Yan. May mga iisipin ka na bagay-bagay na makakapagpapagulo na iyong buhay. Climbing toward to success. May mga problema man dyan, pero wag kang hihinto, no? Kasi you're going toward to your success. Dissatisfaction with life, may mga dissatisfaction na magaganap or naganap na maaring hanggang ngayon is buhat-buhat mo pa yun at hanggang ngayon is gumugulo sa isipan mo. Siyempre, may mga magaganap pa rin na dissatisfaction or hindi, or malungkot na sitwasyon in the past. Someone's working against you behind your back. Kung sino man itong tao na may galit sa'yo, ayaw sa'yo, mataas ang pride, or baka maaring isa siya sa nagkakaroon ng dissatisfaction sa buhay mo. Dissatisfaction is maraming klase yan. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga goal mo na hindi mo nakamit, pwede in any situation of dissatisfaction. Pwedeng tao, no? Yan. Siyempre, a change for the better. Ito na sinasabi dito na huwag kang hihinto, clear the path sa mga, diba, nakikita mo yan, di ba path din siya? Linisin mo yan, no? Linisin mo siya. And you need to change for the better. Kailangan mo na ring lumaya in a situation, no? Kumbaga, wag mong isipin masyadong maigi mga bagay kasi you will be success. Magpunta ka dito sa success climb mo, no? Ito na, new home, new attitude, paglilinis, no? Paglilinis ng mga sitwasyon. Pwedeng maglilinis ka rin ng bahay, ganyan, mag-aayos ka ng bahay, magkukumpuni ka ng bahay, or hindi yung a new way of communicating or communicative situation, or a new way of pakikipagsalamuha, pakikipag-usap, pakikitungo sa mga bagong tao, mga gano'n, o bagong path na situation mo, kasi andito sila path, yan. Paglilinis yan, syempre, andun yung new attitude din, syempre, di ba? Pagbabago, as in pagbabago to. And dito na si Butterfly, tsaka itong si New Home, pwede naman na baka lilipat kayo ng bahay, di ba? O lilipat kayo ng trabaho, lilipat kayo ng any situation. Yan, maaring kung saan parte na sitwasyon mo na magkakaroon ka ng pag-aayos at paglilinis ng bahay. Baka sa iba sa inyo magpapagawa kayo ng bahay, maglinis kayo ng bahay. Ganyan. Good fortune, wow, good fortune. Congrats, oh. Alam niyo yung beetle na to? Ano yan? Lucky to. Pag nakakita kayo ng beetle na medyo goldish siya, na green, na makintab siya. Kulay green siya pero gold, may gold siya.
yung ano siya, parang nagpipika-pika siya na gold. Laki po yun. Pag nakakita ka sa bahay mo noon, or nakakita ka sa veranda mo, or sa labas ng bahay, mahirap naman patayin, no? Pero laki kasi yun. Laki. Ay, nasa baba kasi yun sa akin eh. Meron ako noon. Tapos ilalagay mo lang siya sa isang lalagyan. Halimbawa, ganito lalagyan. Tapos lalagyan mo lang siya sa gitna. Tapos lalagyan mo siya ng asin sa paligid. Tapos itago mo siya. I-keep mo lang siya. Laki siya. Advice ko lang yun. Kung meron lang naman. Kung meron. Tsaka kung may dumating sa bahay mo is luck is in your side. Ibig sabihin, may darating na luck sa buhay. Blessing. Ganyan. Energy ni Capricorn. Baka naman nakakita kayo ng paru-paro din or beetle. Ganyan. Or daga. Kasi meron tayong rat. Ay, the Wheel of Fortune. 6 of Wands. Okay. Dito sa sitwasyon mo, ang energy mo, meron ka didesisyonan. Meron ka daw didesisyonan na isang sitwasyon in life. Pwedeng goals, pwedeng path. Yun na nakikita ko dito. Decision making meron. And then also, energy mo, nahandito yung sitwasyon na lakas ng loob. Maari din na may mga iniisip at pinag-aaralan ka o pag-aaralan ka this time kung how to change your situation. Maaring ganun sa iba. May mga sitwasyon na you want to move forward. Pwedeng goals. Yun lang, pag-iisip pa lang siya ha, sa nakikita ko dito. Pero you need to decide na rin dito sa nakikita ko dito. Kasi handito na si Butterfly, Beetle, and the Broom. No? Yun na nakikita ko sa iyo. With come siguro sa iba sa inyo, andun yung siguro being a cold person, siguro tingin nila sa'yo cold person ka, no? Dito sa sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. Siguro, hindi ka rin kasi siguro ma-talkative o hindi ka rin siguro palasalita sa iba sa inyo. Hindi naman kay lahat, pero dito sa nakikita ko kasing energy, may mga point ng buhay mo na hindi ka gaano magsasalita. Magsasalita ka naman. Ibig sabihin, hindi ka, ano tawag dito? Talkative. Ganon. Pwedeng may mga kikimkimin ka, pwedeng may mga hindi ka gusto mo man sabihin pero hindi mo sasabihin. May mga ganon sitwasyon. Puro ka lang thinking. Sa iba sa inyo, ganon ang mangyayari sa inyo. Yan, pagbabalik ng mga pride, strength. Tingnan natin ang parating. Pwede rin nahandin yung sitwasyon na sana hindi ikaw, no, sa ibang ibang message. May tao dito na nag-iisip na kabiguan sa'yo. Sinasabi niya sa'yo na sana hindi mo makamit yung mga gusto mo sa buhay, sana makarma ka, sana as in kabiguan, sana mabigo ka, ganyan. Siyempre, pwedeng ikaw rin ito ha, baka sinasabi mo doon sa isang tao na gano'n, di ba? May tao rin ako nakikita nag-judge. Someone's judging. Pwedeng ikaw or someone. May pag-judge, may taong masungit, may taong magaspang ang pananalita, may taong mandaraya or mapangling lang. Pwedeng ikaw, dinadaya mo yung sarili mo. Kumbaga, pwede kasing dinadaya mo sarili mo at hindi ka nagpapakatotoo kasi halimbawa, malungkot ka pero hindi ka showy o kaya may mga iniisip ka, hindi ka showy. Yung mga ganun, depende din sa sitwasyon, no? Or handito rin yung situation na meron akong nakikita na tao na chinichismis ka. Kumbaga, ginagawan kanya ng hindi totoong kwento. Yun. Evil gossip, kumbaga. May taong ganun. Baka naman ikaw rin to. Nag-overthinking ka. May taong masungit, ganyan. Tingnan natin parating sa'yo. Parating kay Capricorn.
Uy, the Wheel of Fortune and the Wheel of Fortune. Oh. Tapos na to, universe. Hindi pa raw. Okay, parating sa iyo. Teka lang, ayusin ko to. Okay, parating sa iyo, iba sa inyo is may mga new opportunities coming sa iyo, no? May mga potential ending situation or nahandoon yung sitwasyon na tataha kayo ng o iniisip or tataha kayo ng mga bagong destinations into your life. There's a new direction happen sa buhay mo. Maaring any situation, maaring may mga pinag-iisipan, pinag-aaralan, dinidesisyonan, ninilay-lilayan na gusto mong tahakin na direction sa buhay. Yun ang nakikita ko sa iyo dito, Parating din sa iyo, halimbawa, you want to invest, any situation, bagong trabaho, investment, or any situation, magkakaroon ka ng gano'n. Parating din sa iyo is magkakaroon ka, andito kasi yung disappointment when it comes sa kaperahan. No, maaring yung nagbibigay ka ng hard work, pwedeng hindi siya kaperahan, no? Pwedeng yung given hard work or effort in sa sitwasyon na hindi siya nagiging, parang nagfi-fail, gano'n na nakikita. Parang nag-fail yung sitwasyon na yun. Parang nag-invest ka doon, nagbigay ka ng hard work doon, naging patient ka doon sa sitwasyon mo, ginawa mo yung lahat doon sa sitwasyon niyo, pero parang nag-fail siya. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng relationship, pwede rin na money, ganyan. Kumbaga halimbawa sa money, nagtrabaho pero hindi mo na-achieve yung gusto mong ma-achieve when it comes sa pag-iipon. Halimbawa ko lang yun Yun. Or pwede rin na handoon yung pag-isolate sa buhay, no? May mga ina-analyze ka, may mga want to progress or nag-iisip ka ng mga bagay na about the strategy in life. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Parating din sa iyo, pwedeng magkakaroon ka ng dissatisfaction with someone na connected sa iyo. Pwedeng kasama sa trabaho, pwedeng a person who connected na magkakaroon kayo ng pag-uusap or dealing or do sa partnership din ako nakikita dito. Pwedeng asawa mo, kapatid mo, karelasyon mo, someone na medyo nagkaroon kayo ng dissatisfaction. Nagkaroon sa kanya ng dissatisfaction. Sa iba dito is may mga partnership, dealing, collaboration, or magkakaroon ka ng may aaralin ka. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba, may isipin, aralin, something ganun. Pero kapag naghihinayangan, parang nanghinayang ka sa isang sitwasyon na, ay nako, bakit pa ako nag-invest doon sa sitwasyon na yun? Halimbawa sa love life. Bakit pa ako nag-invest sa sitwasyon na yun? Bakit pa ginawa ko yun? Bakit ba ganun? Parang sa kanina sa portal. Diba? Yun. Ano dapat iwasan ni Capricorn? Ano dapat iwasan ni Capricorn? Ano po to? Okay, ang dapat mong iwasan ay yung mahataka ng nakaraan. Teka, ayusin ko yung pa ako. Inunod ko lang yung pa ako. Yan, iwasan mo yung mahataka ng nakaraan. Yan, iwasan mo maging pasaway. Iwasan mo yung matakot ka to start a new beginning into your life, syempre. Iwasan mo magkaroon ka ng pagdududa sa sarili mo. Iwasan mo mag-alinlangan sa pag-uumpisa or gustong umpisahan ng isang bagay o isang sitwasyon o simulang muli, vice versa. Kasi why? Kasi nandito si Magician. Kung itutuloy mo yon or magiging butterfly ka, good fortune is coming sa'yo. As in, nandito na yan may mga bagong magaganap na mangyari or may mga bagong, may mga bago kang gustong gawin. Pwedeng bumili ng bahay, sasakyan, any situation, no? May ganun. Kasi handito si Magician. Ibig sabihin, all siya, no? Sa thinking mo.
marami kang gustong mangyari, gusto mo ng miracle, gusto mo ng magic, or gusto mo, may mga manifestation ka talaga na nakikita ko sa ito. Iwasan mo na okay lang naman na mag-manifest, no? Pero iwasan mo yung hindi ka naman mag-action. Siyempre, you need to take it action doon, no? Sinasabi rin dito. Iwasan mo yung mag-go to the flow ka lang sa buhay mo o mag-go to the flow ka in any situation. Hindi rin kasi maganda yun no? Sa nakita ko dito. Magsalita ka, mag-action ka, magbigay ka ng opinion or any situation, no? Gawin mo. Huwag ka lang manahimik or hanggang iagos ka lang ng tubig kung saka darating o saan ka mapapadpad, no? Iwasan mo yon. And then, iwasan mo yung pigilan mo yung sarili mo sa mga bagay na pwede mong sabihin, sa mga bagay na pwede mong aksyonan, sa mga bagay na pwede mong desisyonan, lahat. Yung magkaroon ka ng pagpigil sa sarili. Sa mga bagay na mga interest ka, sa mga bagay na you want to do things, passion, or any situation. Kamusta ang love ni Capricorn? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Capricorn in love. 1 to 15. Ano po to? Uy, ganun. Ay. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, is nagkaroon ng mga rejection, sa nakikita ko dito. Dito sa sitwasyon na to is mataaring matagal na nagkaroon, matagal ng may lamat yung sitwasyon na ito o yung relationship na ito. Nagkaroon ng burnout, na anxiety, nagkaroon ng chaos, or sobrang nagkaroon ng stress or exhaustion dito sa relationship na to. Hanggang sa dumating at nag-isip yung isa sa inyo na I need to heal, kailangan ko naman tingnan o pag-focus sa sarili ko. Ang sinasabi, I want to be independent. Pero sa kanya is, ang nakikita ko dito is nahandoon pa rin itong tao na ito na napopokus pa rin siya sa iyo. No, handito pa rin na gusto niya na getting together, gusto niya na pag-uumpisang muli, maybe ikaw rin ito, or vice versa, no pointed name, wala ang iyong pangalan dito. Gusto niya ng union, gusto niya ng harmony, no? Gusto niya, harmony pagkakaisa na. Gusto niya ng duality sa'yo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo, or maybe this is you. Dito sa sitwasyon, naging hot and cold siguro tong tao na to. Or maybe this, sorry sa third chakra ko, this is you. Sa mga, ano naman, ano ba to? Single. Sa single, may taong nagkakagusto sa'yo. Kilala mo na siya. Or pwede rin naman, pwede nagkakaroon ng bonding or nagkakaroon na ng pag-uusap, ganyan. And paari sa iba is, hindi man kayo nagkakausap pa, maaring makikilala mo siya sa friend to friend or by occasion. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, nag-uusap kayo? Parang hindi. Madalang? No. Yan ang nakikita ko dito. Siguro madalang kayo mag-usap. Kung sa love kayo niya. Ano lang kayo, want to be independent. Halimbawa, siguro nag-uusap kayo, madalang lang. Siguro pag importante, no? Siguro ba importante? O kaya naman, pwede rin na may mga situation na maaring nagkaroon ng lamat in the past. Pero, kung titingnan ko siya dito, hindi ko alam kung sa part ng lalaki, no, na medyo meron siyang iniisip na malalim. Nagkakaroon kasi ng pag-iisip na malalim. Pwedeng sa babae, pwedeng sa lalaki. Nagkakaroon kasi siya ng pag-iisip na malalim sa sitwasyon. Pwedeng mahilig lang siya mag-isa, or pwedeng ikaw rin to, no, Capricorn. May tao kasi ito na mahilig lang siya mag-isa, mahilig siya magmuni-muni, ganyan. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pag magsasalita lang siya, minsan magsasalita siya, minsan hindi. Ganun lang. Mas nakaka-feel siya ng relaxation siguro when it comes to be alone.
Itong tao na to, lalaki man o babae siya ha. Yun ang nakikita ko dito. Happy? Yes, happy kayo. Happy naman sa nakikita ko dito. Siguro lang, kung sa iba siguro, medyo magkaroon ng lamat sa relasyon, ano? May mga lamat ako nakikita. Yun. May mga burnout sa iba or may mga pinagdadaanan na maaring sa side mo, sa side niya, may pinagdadaanan siya, nabe-burnout siya, nagkakaroon siya ng anxiety or magulo lang talaga yung isip niya. Kamusta po ang money ni Capricorn? Ay, baluga. Money po. Uy, 10 oh. Wow. Sa money mo, ganda. Umasa ka na simula ngayon, magiging magandang takbo ng kaperahan mo. Kaperahan or ano to ha. Kasi syempre, pagka maganda yung trabaho mo, magiging maganda rin yung kaperahan mo. Yun. Both yun. As in, magiging maganda siya. Umasa ka, ayan o, son. Umasa ka na magiging maganda siya. We have the 10 of Pentacles. By this September, pagaang yung iyong kaperahan. By October is the best. Ano yan, anak? By October is magiging masyadong maganda. Magkakaroon ng mga kasaganaan, material success, prosperity, wealth, yan. As in, very good yung ano mo. Kasi 2 beses din lumabas ang the wheel of fortune mo. No? Kaya, mag-change yung iyong fortune this time. Unti-unti siya mag-change. Good luck or there's a good karma. Nasa iyo na ang turning point ng universe this time. Kaya, pangalagaan mo to ha. Kapag yung sa trabaho mo sinabi, mag-overtime ka. Kaya, grab mo lang ng grab yun. Ibig sabihin, opportunity yun para magkaroon at maraming blessing na dumating. Huwag rin tatamad-tamad, syempre. Anak, hindi pwede kinakagat mo si mami. Health. Health po ni Capricorn. Yun. The Sun. Okay, when it comes sa health, nagkakaroon naman ng recovery. No? Merong magulang or lalaki, pwedeng lalaki or babae, low energy. Pero sa nakikita ko dito with the Sun, magiging good naman siya sa nakikita ko dito. Magkakaroon naman siya ng recovery. Pero magtanong ka, either ikaw ito or someone sa buhay mo, magtanong ka sa isa't isa sa kanila kung may mga nararamdaman sila na hindi niya nasasabi sa'yo. Sa tingin ko, meron isa, pwedeng ikaw, may nararamdaman ka pero hindi mo iniinda yun or hindi mo pinapansin or someone na nasa paligid mo, pwedeng kapamilya mo, ganyan, na meron siyang nararamdaman na hindi niya iniinda or hindi niya pinagtutuunan ng pansin. Medyo mag-focus ka doon sa point na yon, no? Para at least maagapan. Wala naman ako nakikitang danger sa nakikita ko to, pero mas maganda kasi maagapan siya or parang ang nakikita ko kasi sa kanya is need niya ng support itong taon na to. Pwedeng halimbawa, yung nakaraan nanakit pala yung tiyan niya, yung nakaraan nanakit pala yung tiyan ko, o kaya yung nakaraan palaging sumasakit yung iko, ano ba Alam mo yung tiyan di ba yung tiyan, tapos yung sa taas ng tiyan, ano tawag doon? Kasi iyon sa Japan. Yun. Sigmura? Hindi ko alam. Basta, hindi ko alam kung sigmura tawag doon Yung tiyan tapos bandang mataas sa tiyan. Yun. Magtanong ka, baka may mga ganun. No? Halimbawa, palaging na lang may sumasakit ang ulo. Halimbawa ko lang yun na examples, pero hindi niya iniinda yun. Diba? Yung pala, pwede naman lumalabo na pala yung mata niya. Diba? O kaya, may naramdaman siyang sakit, hindi niya lang, baka ang tingin niya lang, ano lang yun,
sa pagod lang. Yung pala false alarm, di ba? Advice. Magtanong ka rin para mas maganda, may alam ka. O di ba? Si judgment. O tama naman na. You need to be aware na. Okay, when it comes sa advice, may ano ka daw, may gagawin ka. Hindi, wag mo na sa advice ha. Meron ka daw kailangan na gawin, asikasuhin, something need to fix sa buhay mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. No? Okay, when it comes to advice. When it comes to advice, this is a time to awake. This is a time to put effort or to put some effort. Anak, wag kayo dyan at nangangagat kayo. To put some effort sa mga bagay na you want to move forward. No? And at maging devoted ka dun sa sitwasyon na yon. And this is the time din na sinasabi sa'yo na you need to use your head when making a decision. Letting go something into your life, i-let go na yung mga dapat i-let go. It's time na rin na magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo, kung ano yung mga i-let go mo. And siyempre, ang pinaka-importante sa lahat is you need to learn from the past. Dalawa kasi yung wheel of fortune mo. Nasa sa'yo yun kung ulitin mo yung nakaraan. Diba? Tulad ng sinabi ko, when it comes to a portal, it's your decision making na this time. Kung anong direksyon ang iyong tatahakin. No? Pero may sinasabi ito na cutting the cord, tulad ng sabi ng portal din. Cutting the cord, letting go, or gamitin mo na ngayon yung head mo, than to heart. No? Yun ang sinasabi dito. Magkaroon ka ng self-evaluation. This is a time to start a new beginning in your life. Let go the past because it's done. Yun ang sinasabi niya. So, and always maging aware ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa lahat. Salita, decision, action, kilos, any situation. You need to be aware. Arigatou namaste, God bless.